Yun, blessed day mga kabanding. So ngayon po, magluluto tayo ng sapin-sapin. Ito po yung ating mga ingredients para sa ating sapin-sapin. So ito pong portion ng ating sapin-sapin ngayon is panghandaan to o yung pangmaramihan. Yan mga kabanding, sa isang mixing bowl, unahin lang natin yung ating mga dry ingredients. So unahin ko tong 6 cups of glutinous rice flour. Yan, 6 cups po. Yan mga kabanding, tas kailangan natin ng 2 cups of rice flour. So makikita nyo po yung ating glutinous rice flour, green yung packaging niya. Yung rice flour is blue yung packaging para hindi kayo malito. Yan. Tapos mga kabanding, susunod natin yung ating sugar. 3 cups white sugar. Yan mga kabanding, tas mix well lang natin yung ating dry ingredients. Haluin lang natin mabuti para mahalo siya na mabuti at ma-incorporate yung lahat yung, ma-mix well lahat yung ating dry ingredients. Yan mga kabanding, patapos nating mahalong mabuti yung ating dry ingredients, pwede na nating ilagay yung ating wet ingredients. Sa puntong ito, ilalagay natin yung ating gata. 4 na gata ang ating kailangan. Yan. Kung di ako nagkakamali, 350 ml lang isang ganyang kalaking gata. Kailangan natin ng 4 na ganyan mga kabanding. Yan. Ako yung gamit ko yan, yung Aroy, yung tatak. Aroy. Dalawang klase yan. May kulay green, may kulay brown. So, mas magandang gamitin tong kulay brown. Yan mga kabanding, matapos ko nilagay yung gata, hinalo ko lang siya. At ngayon ilalagay na natin yung ating condensed milk. Bali, 2 condensed milk nga pala yung inilagay ko. Tapos, hahaluin lang natin siyang mabuti. Haluin natin ng mabuti. Kailangan wala ng dry ingredients kayong makikita o yung mga lumps. Kailangan mawala siyang lahat. Yan mga kabanding, patas natin mahalong mabuti yung ating mixture. I-divide lang natin siya sa 3 equal parts o 3 parte. Pare-pareho kailangan mga kabanding ha. Yan mga kabanding, ito na siya. Yan, na-divide ko na siya sa 3 parte. So, hindi naman, tinansya ko lang yan, pero halos pare-parehas yung pagkakahati ko sa kanila. Tapos lalagyan natin sila ng kulay of flavor. Yan mga kabanding, tapos kukulayan lang natin siya with flavor na rin. So yung ating una is ubi flavor. Yan yung ginagamit kong flavoring tsaka coloring na rin at the same time. So lalagyan lang natin yung unang part natin. Yan mga kabanding, ito na yung ating first layer o pwede naman pagpalit-palitin yung layer, pwede yung sa ibabaw yung iba. Depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay yung inyong first layer. Yung mga kabanding, sunod na kulay na gagamitin ko is yellow. So ang gamit ko dito yung kulay, yung yellow egg. Yung tawag dyan sa kulay na yan is yellow. Egg yolk yellow. Yun pala yun. Yan mga kabanding, ito pala yung gamit kong mold para dito sa ating sapin-sapin. Bali, 2 tong aluminum mold na to. Bali, ang size nito is, kung di ako nagkakamali, 10 by 10 o 10 inches by 10 inches. So, ito palang sapin-sapin na to is
ano natin to, yung may nagpagawa sa atin na kaibigan. Gusto raw niyan sapin-sapin. So, kaya nagpagawa siya. Kaya, panghandaan to mga kabanding. Talagang marami ang pwedeng makakain ito. Itong dalawang ganito, siguro good for 100 persons to. Kaya, kung may handaan kayo, pwede nyong gayahin to o pang Pasko, pang birthday ng mga anak nyo. So yan mga kabanding, so yung ating mold, bago natin magamit yan, para hindi dumikit yung ating sapin-sapin, lalagyan natin ng langis. Langis ng nyug yung gamit ko dito mga kabanding, o yung extra virgin coconut oil. Yung mga kabanding yun na ating mold nilagay ko sa ating steamer. Medyo malaki yung ating mold na nabili. Kaya yan, ginawa ko ng paraan para kumasya siya. Pwede na yan, mold lang naman yun eh. Tapos mga kabanding hati, lalagay lang natin yung unang layer natin. So, gagawin natin pareho. Ube. Ito, unahin natin to para ibabaw. Hatiin natin sa dalawa to dyan. Ayan, gawin pa natin. Yung mga kabanding na isalin natin sa ating mga mold. Ready for steaming na yan. Yung mga kabanding, steam lang natin for mga 10 minutes yung ating first layer. At saka natin ilalagay yun sa ating second layer. Yung mga kabanding, yung second layer na nilagay ko is yung puti. Ayan. So, hintayin lang natin, maluto. Kahit di lutong-luto. Kasi yung ibabaw, matigas na. Pwede na yan. Pwede na lagyan ulit ng second, yung susunod na layer. In this case, yung yellow na lang natira. So, yun na lang ilalagay natin. Pag medyo okay na, ganyan-ganyan yun lang. Wala na sumasama. Pero konti pa. Yan. Pwede natin ilagay yung dilaw maya-maya. Mga ilang 1 minute pa. Na mga kabanding, nasa pangatlong layer na tayo. Steam lang natin to for another 15 minutes o hanggang sa pumasa siya dun sa toothpick test. Tapos mga kabanding, para sa ating toppings, gamit lang ako ng desiccated coconut with sugar. Bali, haluan natin siya ng sugar yan. Wala nang sukat-sukat. Bahala na kayo kung gaano katamis gusto nyo. Yan mga kabanding, isasangag ko lang siya hanggang sa maging golden brown yung ating desiccated coconut.